Mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang pagpala at napakagandang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ito na ho ang ating ika-166 na episodyo ng ating programang MHS Delivers. Ngayon ho ay Huwebes na naman, ika-25 sa buwan ng Abril taong 2024 at ika-16 sa buwan ng Shawwal 1445 sa ating Hijri calendar. Again, dapat ho malaman natin ang date sa bawat kalendaryo ho natin, no? Mapa-Gregorian man yan o mapa-Hijri man ho, ay dapat alam natin. Ayan. And of course, tayo ay live pa rin ho sa ating platforms kung saan nyo kami mapapanood at mapakikinggan. Ayan ho, live tayo sa radio, sa inyong mga transistor radio via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre live din po tayo sa Facebook. Andyan po ang ating official Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development BARM, at ang official Facebook page din po ng DXMS Radio Bida Cotabato City. Saan man po dyan ang pinaka-komportable sa inyo ay maaari niyo kaming samahan sa ating napakahalagang episode ngayong araw na ito. Kahit na ho ang inyong host ay paos, dahil may ginawa ho kahapon na napakahalagang gawain. Ayan ho. Okay. At ngayong araw ho na ito, anak ko, mahalaga ho ang ating magiging topic ko. But before that, tayo ho ay makikipag-usap muna at hihingi ng pagbati. Salamat at nakahabol ng ating mga kabalay at ating kapwa homecaster. Ngayong araw na ito, unahin natin especially, no? Palagi pong ganyan, tayo ho ay mag-uumpisa sa ating kanan bago ho sa ating kaliwa. Kaya't narito ho ang hinihingal pang kabalay natin at ating kapwa homecaster na si Ria. Babati na ho sa inyo. Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at sumasabaybay sa ating live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Ria bin Emran Muhammad. Ayan. Ang pagbati mula sa ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria mula sa ating kanan. Ngayon naman po mula sa ating kaliwa na tuwang-tuwa ngayon. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa siya.
sa mga panahong ito. Ang pagbati ho mula sa ating kabalay at kapahong caster din na si Hamsari. Hamsi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, and good morning po. At magandang umaga po again sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin sumusuport at nakikinig sa ating programa. And sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARM page. Good morning po and welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Ayan, naman ho ang pagbati mula kay kabalay na Hamsi at atin din po ang kapiling at tumutulong sa atin na matiyak ang tagumpay ng bawat episodyo natin. Ang ating kabalay rin na si Tanohaz Daud at ang ating kabalay dyan na si Almansor Ugaw. Ayan, kapiling ho yung ating atong pronunciation na palagi nang nilalagay ng ating kabalay na si Ria. Chauffeur. Chauffeur. Okay. Ang ating piloto ay kapiling din ho natin para ho gawing mas madali ang mga bagay-bagay para ho sa atin. At syempre, yung ating nasa technical side, nariyan na ating nakita kanina si kabalay na Alan at si kabalay na Archie. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin ngayong ika-166th episode ng ating programang MHS Delivers. At ngayong araw ho na ito, magtatagal ho ang ating programa ng 1 oras. Yan ho ay nagsisimula ng alas 11 ng umaga at nagtatapos ng alas 12 ng tanghali. Kaya tinihiling ho namin sa inyo na wag ho kaming iwan hanggang matapos ho ang ating episode ngayong araw na ito. At syempre, hindi ho ito makukumpleto kung wala ho ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses, at syempre, ang hinihintay ninyo, ang inaabangan nyo, KKK. Diba? KKK, KKK. Saya. Ang segment ng ating programa kung saan, marami ho tayo magagandang balita, magagandang mga update para ho sa inyo, sa ating mga tagapakinig ng ating programa. At, one of these days, may mga pasurpresa kami sa inyong handog. Inshallah, sana ho ay mas makapagpatibay pa ito ng ating samahan para ho mas malawak pa yung maabot ng ating pamamahagi ng mga importanteng impormasyon. Okay? At ngayong araw na ito, ang ating magiging topic ay, nalalapit na ho ito. Today is April 25. So, 5 araw na lang, ipagdiriwang na ho natin itong ating topic. Tayo ba ay considered na mga manggagawa? Ayan. May mga ginagawa tayo? Oo, marami tayong ginagawa. Marami tayong ginagawa serbisyo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, no? Sa mga nangangailangan ho ng ating kakayahan, ng ating mga karunungan, bilang mga empleyado ng ating minamahal na gobyerno at ng ating pinakamamahal na Bangsamoro. Ayan. At mamaya ho yan, amin hong ipapanood sa inyo yung mga mensahe hong dapat nyo malaman regarding our upcoming Labor Day. Ang topic ho natin ngayon is pagdiriwang sa mga manggagawa ng mga manggagawa. Ito po ay araw ng mga manggagawa, inshallah. At kabalay na rin, sino ba ang kanilang maririnig para ho ibigay ang detalye nito ang ating topic ngayong araw na ito. Ngayon pa lang ay hihilingin natin si Kabalay na Ria na ipakilala kung sino ba mamaya. Ang guest po natin ngayong araw, ang na-interview para sa talakayang pagdiriwang sa mga manggagawa ay ang Officer in Charge, Director of Bureau of Labor Relations and Standard ng Ministry of Labor and Employment, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Walang iba kundi si Sir Abdul Rahman S. Noor. Ayan. Si Sir Noor, mamaya-maya ho ating mapapanood at maririnig ang kanyang boses para ho ibigay sa atin ang mga detalye
nitong pagdiriwang ng mga manggagawa ho dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa buong Pilipinas, di ba? Kabalay na Ri at kabalay na Hamsi. Yes po, Ma'am Sally. Mamaya yan, ating mapapanood. Abangan ninyo. At syempre, dyan din po magagaling sa ating diskusyon na yan, sa ating sa panayam na yan, sa opisyalis ng MOLE, magagaling ang ilan sa ating mga tanong para sa ating KKK. Kaya huwag niyo po yang palampasin para ho, meron kayong tamang sagot sa ating mga katanungan mamaya. Okay, at dahil dyan tayo po ay makikinig muna sa ating napakahalagang paalala. Ito ho ay patungkol sa ating housing loan projects o housing loan program. Shout out sa nag-comment na dyan ang head or ang chief ng Housing and Human Settlement Division. Mamaya-maya ho, babasahin natin ang lahat ng comments sa ating Facebook Live after nitong ating paalala at before ang ating balitaan. Kabalay na Almansor, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. Maraming salamat Kabalay na Almansor sa pag-play ng ating napakahalagang patalastas na yan para ho sa ating housing loan projects. At sana ho ay maging mas marami na ho ang housing units ang matapos natin under this project at ma-award ho natin sa mga naghihintay nating mga aplikante. Inshallah. Yan ho ang pinagsisikapan ng ating ministry, ang MHSD. Despite all these challenges, ito pong nag-hold back sa atin para ho ma-implement natin all the way itong ating proyektong ito ay talaga naman pong hindi rin ho madali na ma-resolve itong ating mga kinakaharap. Pero hindi ho tayo tumitigil sa ating ministry. And with this, nako, ang dami ng comment sa ating comment section ng ating Facebook Live ngayon. I believe ang aking promise kanina is before we do our balitaan, no? So might as well, Kabalay na Rian, Kabalay na Hamsi, pakibasa yung mga comments natin sa ating Facebook Live. Starting with Kuya Hamsi. Yes, Ma'am Sally and Kabalay na rin. Namumuna sa ating comment section si Inday Amar Kiben.
Salam ma'am, nanonood ako sa inyo from GSKP, Okay, Maguindanao. trivia. Ano ang GSKP? Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. Ako, kapag ako magsagot yan, magiging IPH tayo talaga. So, ibig sabihin ko yung Hamsi ang sasagot. Hamsi, nakausap si Ria. Okay, GSKP means General Salipada Kay Pendatun. It's one of the municipalities of Maguindanao del Sur. Somewhere there. Medyo malayo-layo. Somewhere there, no? South Cotabato. No, it's in Maguindanao. Maguindanao. Maguindanao del Sur. Ay. Maguindanao del Sur. Yeah, isa yan sa mga munisipyo. Yes po, Kabalinari. Next is our beloved Sir Gadi Abdulhamid Ziarawi Jr., Chief ng Housing and Human Settlements Division, watching from Davao with co-trainees in Islamic Finance. Masya Allah. Ayan. And the Gagaling next na one ito. is Eka M. Hai, or our legal officer, Attorney Eka. Assalamualaikum, warm greetings from Manila. Very Ako, warm. Davao Very, to very Manila. warm. Kasama ng ating mga attorneys na sa ating office. That's right. Magkakasama-sama sila. Next. We have Sir Faisal Mupak Kamsa. Sabi, Pia Mapita Kabangsamoro. Shoutout naman po. Bayo family po, thanks. Bayo, our Bangsamoro Information Office That's family. right. And Thank the you very next much. one is Japanese to, pero Japanese kilala natin to, si Ben Saudi Taludsog. HHRO4 ng Sulu. Assalamualaikum, maulan na umaga from Sulu. Oh, di ba? At least maulan somewhere. Oh, Davao to Manila to Cotabato to Sulu. And Okay. even farther, our SGA Provincial Director, Sir Cardawi Vinsalik, watching here in Sim City. What's Sims? Yung game? Sims City. Sims? Surely hindi Sim Or Sim. baka Simsima. Sims is the game na... Nag-loading ako dun ah. Sir PD, Sa pa-comment Sims, po ah. sa itong Sims. Oo. Isang laro siya, guys. Kaya mo... Alam mo talaga kung sino ang gamer sa atin. Nabisto. Okay. And of course, our Sir Sid na nanonood ngayon sa definitely hindi ginamistreat ang office supplies natin sa TV. Naka-livestream siya. Naka-livestream siya sa TV ng Housing and Human Settlements Division. Salamang ating magagaling na program host watching from the HHSD on our widescreen TV. Thank you very much and thank you so much Sir Sid for joining yesterday. Yes. At ang Sa next ating na comment po, Ma'am napakahalagang Salis, ginawa. Okay. alam kong Kasi sa inyong kasama niya ito pinagagawa. na nanonood sa live stream sa TV sa office niya, ka-section niya, ka-division niya. Abdul Majid Dama, assalamualaikum and good morning po, watching from MHSDN's office. HHSDN's HHSDN's Walang office. M. Housing and Human Settlement Division. Yes po. Henry? And my beloved ano ba kita? Pinsan? My beloved Insan, Abu Abdul Malik bin Musa Kakamay. Assalamualaikum, watching from Al Madina, Al Munawwara. Tingnan mo nga naman, no? From Ang layo Davao na to umabot Manila to natin ang Cotabato saan. to Sulu to Mr. Worldwide. Madina Almunawara. Baka mamaya Korean at Japan and May Japanese na inshallah. tayo dito. Japanese name lang ko. Israel and yeah, of course from Palestine. Inshallah. Sana ho ay makaraos na ho lahat ng ating mga naghihirap na mga kababayan po dyan sa Gaza. Inshallah. Okay. At ngayon ho tayo ay maraming salamat Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. Gadako na ho tayo sa ating balitaan. Ngayong Huwebes, April 25, 2024. May nakita akong pinost si Sir Majid kanina sa ating General GC, yung ating main GC. Anong tawag doon? Kasi 42424. Yeah. Palindrome. It's Oh, Palindrome that's Day. right. Okay, di ba? Isa yung trivia. And nga 16th of Shawwal, 1445 sa ating Hijri calendar. Sana ho ay sabaybayan nyo, antabayanan nyo ang ating dalawang balita ngayong araw na ito patungkol sa mga updates, mga pinakabagong kaganapan sa MHSD, ang tinaguri ang Housing Arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ang ating headlines ngayong araw, MHSD pinalalawak ang Housing Development sa Akbar at pinalalakas ang commitment na maabot ang bawat sulok ng Bangsamoro. Ang ating ikalawang headline, parang MDN masasaksihan ang paglago ng paninirahan matapos lumagda ng MOA ang MHSD at LGU. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD pinalalawak ang housing development sa Akbar at pinalalakas ang commitment na maabot ang bawat sulok ng Bangsamoro. Narito si Kabalay na Ria.
Nag-uugat sa pananaw ni Punong Ministro Ahod B. Ibrahim sa moral governance, muling ipinakita ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang advokasya nitong maabot ang bawat sulok ng Bangsamoro sa pamamagitan ng paglagda sa isa pang Memorandum of Agreement, MOA, kasama ang Local Government Unit, ang LGU, para sa 50 pang units ng Resettlement Housing Project sa Akbar, Basilan. Lumagda sa ngalan ng MHSD sina Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at Deputy Minister Aldin H. Asiri. Samantala para sa LGU, sina Honorable Mayor Ali A. Sali at Municipal Engineer Rosemary Nesi Mamburan na ang pumirma. Ang aktibidad ay nangyari noong ika-24 ng Abril 2024 sa conference room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Binanggit ni Minister Bara ang pahayag ni Imam Malik bin Anas sa kanyang pambungad na mensahe na nagpapaalala sa lahat ng nakasaksi sa pagpirma na hindi sila uunlad ng hindi natututo at sumusunod sa yapak ng mga nauna. Kailangan nating panindigan ang ating pananagutan at isa-isip na sa bawat hakbang na ating gagawin, tinitiyak na ang bawat miyembro ng Bangsamoro ay matitikman ang tamis ng moral governance, pagbibigay diin niya. Malugod na tinanggap ni Bangsamoro Director General BDG Ismael W. Ibrahim ang mga kalahok kung saan ipinaliwanag niya na ang napiling lugar ng proyekto, ang Barangay Samut, ay isang lugar na hindi nakatanggap ng kaparehong ayuda ng gobyerno sa loob ng maraming taon. Pangarap ng punong ministro na walang maiiwan na Bangsamoro, kaya ginagawa ng MHSD ang lahat ng makakaya upang matiyak na ang bawat Bangsamoro ay makatatanggap ng nararapat na serbisyo at tulong para sa kanila, wika ni BDG Ibrahim. Emosyonal si Mayor Sali nang ibahagi niya ang kanyang lubos na pasasalamat sa MHSD para sa mga proyektong nakarating sa Akbar. Inalala niya habang nanginginig ang kanyang boses ang unang 50 pabahay sa Bato-Bato na nilagdaan niya na ang MOA noong Enero ngayong taon. Pinunduhan sa ilalim ng Special Development Fund SDF 2022 ang proyekto na nagkaroon ng groundbreaking sa Barangay Lower at Upper Bato-Bato noong nakaraang buwan. Samantala, naalala ni Ibrahim M. Haruday na Provincial Director PD ng MHSD Basilan ang kanyang kabataan nang masaksihan niya ang pakikipaglaban ng mujahideen. Ilan dito ay kanyang mga kamag-anak at ang kanyang kaama para sa sariling pagpapasya. Ngayon, bilang direktang katuwang para sa pagpapatupad ng proyekto, nangako siyang tutulungan at susubaybayan ang proyekto sa parehong paraan na natiyak ng kanyang tanggapan ng turnover ng 50 pabahay sa Barangay Tipo-Tipo proper at 100 pabahay sa Barangay Bagindan, kapwa sa Tipo-Tipo noong Disyembre 2023. Tinapos ni Deputy Minister Aldin H. Asiri ang programa sa pamamagitan ng pagpupuri sa Basilan para sa patuloy na tagumpay nito sa pagkumpleto ng mga proyektong pabahay ng MHSD at paggawad ng mga housing units. Inaasahan niya ang patuloy na tagumpay sa mga gawain nito at hinikayat ang pakikipagtulungan ng LGU sa pagpapatupad ng proyekto. Isinasaad ang MOA ang mga importanteng detalye kasamang mga responsibilidad na inaasahan sa MHSD at LGU. Ipatutupad ng huli ang pagtatayo ng 50 pabahay sa Barangay Samut. Bawat isa ay may 3 silid tulugan, 1 sala at kainan, 1 beranda sa harapan at 1 kusina sa likod at palikuran. Samantala, susubaybayan ng MHSD ang progreso ng konstruksyon upang matiyak ang kalidad at tutulong sa proseso ng pagpupondo sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro, GAAB 2024. Pagbabahagi ni Samantha Jean Iwi, Architect 3 ng MHSD. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, parang MDN masasaksihan ang paglago ng paninirahan matapos lumagda ng MOA ang MHSD at LGU. Isa na namang housing development project ang malapit ng ipatupad sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte o MDN, partikular sa Purok, Panay, Barangay Sarmiento, matapos opisyal na lumagda ang Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ng Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Local Government Unit o LGU. Sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at Honorable Mayor Kahar Ibay,
Naganap ang paglagda sa conference room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong Abril 23, taong 2024. Sinimulan ni Ministro Bara ang programa sa pagbanggit ng Surah Al-Hajj na binuod niya sa paalala na sino mang binigyan ng otoridad sa lupain, dapat niyang ilamin kung saan isasagawa ang panalangin na nagbibigay ng kahalagahan sa espiritualidad, kung paano kinokontrol ang pagkakawang gawa na nagsisiguro sa pag-unlad at mamamahala sa pananalapi ng komunidad, at ipinag-uutos kung ano ang tama at ipinagbabawal ang masama. Nakita namin ang mga katangian o elemento ng pamumuno na ito sa parang. Kaya naman ang bayan ay tumatakbo upang umunlad tungo sa pagiging isang lungsod. Pahayag ni Ministro Bara. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 43.7 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2022 ayon kay Bangsamoro Director General o BDG Ismail Ibrahim. Matapos niyang batiin ang lahat ng Eid al-Fitri Mubarak. Kami ay lubos na kumpiyansa na may patutupad ng maayos ang proyekto dahil ang bayan ng Parang ang pinakamaunlad sa Maguindanao. Na sumasalamin sa pamumuno nito, dagdag ni BDG Ibrahim. Pinangako naman ni Dorodin Abdullah, RF, Provincial Director ng MHSD Maguindanao, na susubaybayan ang bawat hakbang ng proyekto upang matiyak ang pagsunod nito sa mga tuntunin at kondisyon ng kasunduan na nangangailangan ng masusing pagkikipagtulungan sa LGU sa pamamagitan ng mga field engineer. Ginagawa natin ito hindi lamang para sa kasiyahan ni Punong Ministro Ahod Ibrahim na ipinagkatiwala sa atin ang responsibilidad na ito, kundi para rin sa kasiyahan ng Bangsamoro na ating pinaglilingkuran. Wika ni PD Abdullah. Ginunita naman ni Mayor Ibay ang naunang paglagda sa Memorandum of Agreement na ginanap sa parehong venue Pebrero ngayong taon, kung saan nagkaroon ng groundbreaking sa Sitio Malingaw, Barangay Nituan, para sa pagtatayo ng 50 pabahay noong nakaraang buwan na pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2024. Nakakatulong ang mga proyektong pabahay na ito na mapababa ang poverty index ng munisipyo. Ang mga ito ay matatag at tagapagpahiwatig ng pag-unlad, kaya nakakatulong sa higit pang pagpapaunlad ng mga komunidad. Wika ni Mayor Ibay na binanggit ang sunod-sunod na mga benepisyo dulot ng housing project na makukuha ng mga nangangailangan sa buong munisipalidad. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat isa sa pagkamit nito. Personal na sinaksihan ni Giamal Ting Kampong Abdul Rahman, Provincial Board Member ng Maguindanao del Norte, ang napakahalagang okasyon kung saan pinuri niya ang proyekto sa pagiging economic booster nito ng munisipyo. Ipatutupad ng proyekto ang pagtatayo ng Community Entrance Archway, solar-powered water system level 3 at 50 pabahay. Bawat isa ay may 3 silid-tulugan, sala at kainan, palikuran, beranda sa harapan at kusina sa likod gaya ng ibinahagi ni Engineer Zainuddin Buhisan, Chief of Planning and Design Division. Sinabi rin ni Engineer Buhisan na naihanda na ang mga project proposal para sa taong 2025 para sa pagtatalaga ng mga solar-powered water system sa lahat ng ipinatupad na proyektong pabahay ng MHSD at magiging isang permanenteng bahagi ng mga hinaharap na panukalang proyektong pabahay. Umaasa kami na ang lahat ng aming mga panukala sa 2025 ay maaaprubahan, insyaAllah. Dagdag ni Chief Buhisan. Formal na tinapos ni Hamza Salik, Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area, ang programa sa paraang ito ay nasimulan. Sa pagbanggit ng talata mula sa banal na Quran, partikular sa Surah Ibrahim, at alalahanin na ang iyong Panginoon ay nagpahayag, kung ikaw ay nagpapasalamat, tiyak na daragdagan kita sa pabor, ngunit kung itatanggi mo, sa katunayan ng aking parusa ay mabigat.
Ibinahagi rin ni P.D. Salik ang mahalagang bahagi ng dua o panalangin ni Propeta Ibrahim alayhi salam para sa Makkah bago ito naging isang matatag na lungsod. Aking Panginoon, gawin nitong isang ligtas na lungsod at bigyan ng mga tao nito ng mga prutas sino man sa kanila ang naniniwala sa Allah at sa huling araw. Gamit ito bilang patnubay matapos bigyang diin na ang kapayapaan at seguridad ay kinakailangan para sa napapanatiling pag-unlad. Ang parang sa pagkakatatag nito ay magiging mas madali ang landas sa pagiging isang lungsod sa mga susunod na araw, inshallah. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At yan ho ang ating huling balita sa ating episode ngayong araw na ito. Ito ho ang ating 166th episode ng ating programang MHS Delivers. At kami ho ay maghahatid pa rin ng karagdagan pang balita sa mga susunod na episode ng ating programa, inshallah. At bago tayo dumako sa ating IPH at HSF ngayong araw na ito, atin ho muna ang pakinggan at panoorin ang ating maikli subalit napakahalagang paalala regarding our resettlement housing projects. Narito. At yan po pala ay magagaling sa akin. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development farm Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes. Ayan ho, ang ating napakahalagang paalala. Again, yan ho yung ating housing or resettlement housing program. Dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tayo ho ay nagsisikap na maabot natin, kagaya nga ho ng ating ibinalita kanina, ang bawat sulok ho ng ating rehiyon. Dahil alam ho natin and we acknowledge that there are many families, no, hindi humabilang ang mga pamilya na nangangailangan ng disenteng pabahay dito po sa ating rehiyon. Kahit nga po yung mga nagtatrabaho, no, sa gobyerno, nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya na mayroon ho ang regular income, ay nangangailangan din po ng housing assistance. At yan ho ang ating pinagsisikapan na tugunan ang kanilang pangangailangan. Okay, Kabalay na Ria, bago tayo dumako sa ating IPH ngayong episode, mangyaring batiin mo muna or basahin mo muna ang ating komento sa ating Facebook Live. Kasama nila Sir Gadi ngayon na nanonood from Davao City. My beloved Father Emran Muhammad nag-comment po sa ating live stream chat. Watching from Soto Grande Hotel, Davao City. Kasama po siya na mga natututo ngayon sa Islamic Finance. Ayan. So, dagdag kaalaman. Totoo. At kasi Kabalay na Ria, no, we're pushing for this Islamic financing, no. And inshallah. Reflect siya sa housing projects natin, Tama. housing loan projects natin. Baka one of these days magkaroon tayo ng episode sa topic na yung apat na sinent ni Kabalay na Engineer Zainuddin. Was he the one who sent those 4? Nakalimutan ko sa ating na sinent siya na maaaring maging tawag dito housing project natin under this Islamic finance.
one of these days, pag-uusapan natin yan para Inshallah. mas maintindihan natin. Pag mas physical na yun. Oo, correct. At ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. May mga, okay, sige. Lumilipat. Pumalakpak lang po si Ma'am Sally. Sige. At dahil dyan, ano nga ba ang hatid sa atin? Ang baon ng ating kabalay na si Rhea ng mga trivia ngayong araw na ito na dapat ho nating malaman. Kabalay na Rhea, nako, it's your turn. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At para sa IPH natin ngayong araw na ito, tungkol sa mother tongue. Ay. So, Nako, sige, deja vu. So, Okay. shoutout sa ating Bangsamoro Director General na nag-sponsor ng ating discussion. Sa talinghaga na ito, mother tongue, ang wika ay nakikita bilang nagbumula sa iyong pangunahing tagapag-alaga, ang taong pinaka nag-aalaga sa iyo noong bata ka pa, at ayon sa kaugalian ito ay ang mga ina. Kaya ito marahil ang punto ng pinagmulan ang panimulang lugar ng talinghaga na parirala katutubong wika. So iba pa yung katutubong wika sa sariling wika. So mother tongue ang sariling wika. Sariling wika, okay. Meron ang tinatawag nating katutubong wika, or baka pinag-aaralan na rin ng mga kabataan ngayon sa klase na vernacular. Vernacular? Yeah, vernacular, yes. Okay. Ang mother tongue ay ang mga idealized na wika na alam mo. Ang vernacular ay ang paraan ng pagsasalita ng karamihan sa mga tao sa isang kultura. Yun. Kabilang ang grammar na itinuturing na mali ng mga naniniwala sa isang ideal, karaniwang mas lumang anyo ng wika. Kasama sa katutubong salita ang balbal at mga bagong salita sa lexicon. So kumbaga meron tayong Filipino, meron tayong Tagalog. So Filipino ang ideal na kumbaga na wika, at Tagalog ay isa sa mga dialekto, isa sa mga vernacular niya. Same dito sa Maguindanao at kada syudad na pupuntahan mo sa Pilipinas, magkakaroon sila ng sariling vernacular. So ang Tagalog sa Cotabato City ay iba sa Tagalog sa Zamboanga City, kumbaga. Kaya may vernacular ang bawat lugar. Yun, that's it. At sample na rin dyan, kunyari sa eskwelahan, ang mother tongue ay Maguindanaon. Yes. Yung talagang sinasalita mo. Sa more localized na mga lugar. At may iba't ibang Maguindanaon, paglawak mo sa Maguindanao, may iba't ibang klaseng Maguindanaon kang masasagap. Kada probinsya, kada municipality. Yes. At yan dahilan kung bakit tinawag na mother tongue, no? Yes. Hindi father tongue. Okay, yan kasi yung tinibatehan natin eh. Okay. Don't worry, they will all be rewarded handsomely. Kagaya lang sinabi ng ating kabalay na si Sir Sid, no? O yung mga on behalf, in behalf na yan. Bakit daw half lang? Hindi pa behol. Diba? Bakit diba buuin? Behold, in behold, on behold. O sige. Okay, thank you kabalay na Rhea. Yan po ang ating segmentong IPH. Shoutout kay Sir John Rambo sa Mindanao na nag-chat po sa DXMS Radio Bida na live stream. Thank you so much, sir. At mula sa ating IPH, tayo ay dadako naman sa ating HSF. Pareho hong may H happy. Ano nga ba ang tips na ibibigay sa atin? Ipapaalam sa atin ni kabalay na Hamsi para sa ating kalusugan at sa ating kaligtasan. Kabalay na Hamsi? Opo, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, best health is your greatest wealth. Para sa ating episodyo at segmento ngayong araw, is konektado pa rin po ito sa init ng panahon at epekto nito sa atin o sa ating mga kaligtasan sa loob ng ating mga sasakyan or kung paano ba tayo makakaiwas sa ganitong insidente, Ma'am Sally. That's right. Pansin po natin na kaliwat kanan naman din po ang insidente ng mga nasusunog na sasakyan sa hinang init ng panahon. At kaya narito pong mga bagay na hindi dapat natin iwan sa loob ng culture sa ating mga sasakyan during the hot weather or mainit na panahon. Yes. Unang-una dyan is ang mga bote ng plastic or mga bote ng inumin. Ang mga plastic na bote or bote ng inumin ay gawa sa plastic na maaaring maging mapanganib sa loob ng kotse kapag mainit ang panahon. Ang direktang pagkakalantad nito sa sikat ng araw sikat ng araw, ang mga plastic or bote ay maaaring magdulot ng pagtaas ng temperatura sa loob at sa gayon ay tumataas ang panganib ng pagsabog nito, Ma'am Sally. Okay. At pangalawa, sunscreen at iba pang mga produkto ng pangangalaga sa ating mga balat or katawan.
hindi lamang maaaring patasin ng sikat ng araw ang temperatura sa loob ng kotse, ngunit ang matagal na paggamit ng sunscreen sa loob ng kotseng nalantad sa init ay maaaring magdulot ng paso sa ating mga balat dahil sa mataas na temperatura nito. Higit pa rito ay ang pag-iimbak ng mga sunscreen at mga gamot na mas mataas na temperatura ay maaaring makabago ng kanilang mga komposisyon or nag-iiba na yung kanilang epekto sa ating mga balat. At the next one, or spray cans, kapag tumataas ang temperatura sa loob ng sasakyan, maaaring mabilis na tumaas ang presyon sa loob ng mga spray can. Kung ang presyon ay lumagpas sa limitasyon ng kayang tiisin ng isang lata, maaaring sumabog ang spray can at magdulot ng apoy or kahit na malaking pagsabog. Spray cans Yes, yung po, mga ginaganyan. Yes, mga Oh, perfume, pati na yung mga inumin. Pati inumin, yes. Po. Kasama na din po dyan. And ang pangalawa, pang-apat po, lighter or gas lighter. Ang matinding init ng init ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng mga gas lighter na nagre-resulta ng mga potensyal na sunog na maaaring makapinsala sa ating mga sasakyan at mga gumagamit nito. At panglima, mga pagkain. Ang mga pagkain lalo ng mga pamilya at iba pang mga sariwang produkto kabilang ang paggawaan ng gatas, tsokolate, candy at inumin ay hindi dapat iwan sa isang mainit na kotse or sasakyan. Ang sariwang pagkain ay madaling matunaw at masira at nagiiwan ito ng amoy sa ating mga sasakyan. At aside from that, Ma'am Sally, nagbabago na po yung mga panglasa at maaaring umantong sa pagkakalaso ng mga ng kakain nito. At ang next po ay mga gamot. Halos lahat ng mga gamot ay dapat na nakaimbak sa isang malamig at tuyo na lugar or mas mabuti sa katamtamang temperatura. Sa makatuwid, pinakamahusay na huwag iwan ng mga ito sa mga mainit na kotse or mainit na mga lugar. In general, ang init na may clean ng kanilang mga shelf life at matrigger na hindi kanais-nais ay nagbabago din ang kanilang mga composition at maring umantong sa hindi maganda sa ating mga katawan kapag ito ay nainom natin. Ayan. At panghuli ay electronic gadgets. Ang inyong mga electronic gadget gaya ng mga telepono, laptop ay pinapagana ng baterya. Ang mga bateryang ito ay madaling masira sa labis ng init ng panahon or maaari pang sumabog. Ang pag-iiwan sa kanila sa isang mainit na kotse or sasakyan ay maaaring magdulot ng sobrang init at pinsala at maaaring pagmula nito ng isang malaking sunog, Ma'am Sally. Ayan, naku po. Or pag-explode nila. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang lingkod Bang Samoram Saripala. Ayan, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating mga impormasyon. Napaka-importante na po, parang perfect. Perfect po ako sa lahat na sinabi ni Hamsari. No? So, hindi mo na iwan yung cellphone mo kahapon sa loob ng sasakyan? Sa bahay Buti na lang sa bahay na iwan, sa kwarto na iwan yung sasakyan, no? Which may phone? bote, may sunscreen, may spray phone? cans. Wala nang lighter, no? May electronic gadget. Yes, so Sally. May pagkain, may gamot, may tempras. Sa sasakyan? Parang kailangan kumuwi ng bahay. Nakapark lang yata. Ang ating piloto, wala bang naiwan sa ating van sa labas? Let's see po, Ma'am Sally. At tandaan po natin, hindi lamang ito sa kotse, Ma'am Kalabas Sally. siya diyon. Hindi lamang ito limit nito sa kotse, kundi sa mga lahat ng mga lugar na may init ang panahon or direktang nakatutok or direktang nakatutok yung init sa mga produktor, like mga pagkain natin dahil nasisira po ito ng agad-agad. Yes, that's right. Okay. At ilan ho sa ating mga natunghayan sa ating news feed, no? Yung mga balita, kailangan din pong binabantayan natin. Yung mga iniiwanan natin. Ay, mga iniiwan natin. Okay. At babalikan natin. Babalikan natin. Baka wala na tayong mabalikan. Totoo yan. Katulad po nung nangyari na nag-umpisa pala sa grass fire. Sa Naiya. Yes Kung po. meron sanang nakapagbantay noon, hindi po aabot sa ganun ka-intense ang naging damage. Okay? At dahil dyan, maraming salamat sa ating mga kabalay na Rick, kabalay na Hamsi, sa ating trivia at mga tips, T&T. Yan. Trivia and tips na naihatid sa atin ngayong araw na ito para sa ating napakahalaga. I veto the change of the name. Napakahalagang episode ngayong araw na ito. Let's be careful with our words, no? Ang ating mga titik ng mga sinasabi natin sa ating bawat pagkikipag-usap. Ayan, okay? Sige. Meron po tayong talakayan. Another tea! Naku, we're so rich in... Tatlo na. Kaya safe na tayo. We're so rich in H and T. Sige. At dahil dyan, ito ho yung napaka-importanting topic natin.
atin hong panonoorin at pakikinggan yung mensahe ho ng ating guest speaker. Supposedly ngayong araw ho na ito dahil pero napaka-busy ho at hindi ho talaga pinahintulutan ng pagkakataon na makapiling ho natin. Subalit, meron hong mensahe si OIC Director of Bureau of Labor Relations and Standard ng Ministry of Labor and Employment o MOLE, si Sir Abdul Rahman Noor, para ho sa pagdiriwang ng mga manggagawa ngayong taon na ito. Parinig po sa ating mga taga-subaybay, Kabalay na Almansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw sa ating lahat. Narito po tayo para talakayin kung ano po yung Labor Day, paano po nagkaroon ng Labor Day, ano po yung significance niya, at saka po paano po siya mabibigyan ng emphasis kung ano po doon yung role ni Ministry of Labor and Employment. Okay. As a backgrounder or as an history, Labor Day po is nag-ugat during the 19th century wherein nagkaroon po ng Haymarket Riot doon po sa Chicago, United States, kung saan nagkaroon po ng parang riot ang mga manggagawa para po bigyan din yung kanilang working condition o lalo-lalo na yung oras ng trabaho kasi nung panahon na yun ang kanilang pong trabaho ay lampas po sa 8 oras. Pati bata pinagtatrabaho ng sobra sa oras, 6 days, 7 days. So ang kanilang hinaing is at least magkaroon man lang ng 8 oras na trabaho. Okay? Then noong May 1, 1903, yan naman po yung unang Labor Day. Labor Day pa rin na ginanap sa Pilipinas. Again, ang panawagan naman po ng mga gawang Pilipino sa panahon na yan is just the same. Doon sa nangyari sa United States wherein gusto rin po nilang hingin yung tamang pasahod at yung tamang oras ng paggawa. That time na kataon din ang Pilipinas was American-led. Then on the April 8 of 1908, nagkaroon po ng batas or ang Congress nagkaroon pa ng Congress ng pagpupulong para po magkaroon ng batas para pa sa declaration ng May 1 as Labor Day. Then on the 8th of April 1908, the Philippine Congress passed a bill para po doon sa recognition na magiging national May 1. National Holiday and Labor Day. Okay. Then, exactly on May 1, 1913, there were 36 unions nag-convene para nga po sa declaration ng May 1 as Labor Day. Ang significance po ng Labor Day ngayon sa atin, sa mandato po ng Ministry of Labor and Employment, tayo po dito sa MOLE, binibigyan po natin halaga kung ano po yung mga karapatan ng mga manggagawang Bangsamoro. Tinututukan po natin yung tamang pasahod nila o kung naibibigay man sa tamang oras, kung lampas sa oras, naibibigay pa naman ng tama. Kung babalikan natin ang history, kaya maraming mga pag-aaplas ng mga manggagawa dahil nga doon sa unfair labor practice na sinasabi. Hindi tamang pasahod, pinapatrabaho ng mahigit sa 8 oras, then may mga holidays, hindi binabayaran ng tama. So ano po yung magiging significance ng Labor Day doon po sa mandato o responsibilidad ng Ministry of Labor and Employment? Again, ang Ministry of Labor and Employment po ay kinikilala po yung mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino, ng mga manggagawang Bangsamoro. Kumbaga itong Labor Day po, ito po yung magbibigay pugay doon po sa kanilang mga hardship. Kumbaga sa loob ng isang taon, at least sa isang araw man lang, mabigyan sila ng pagpupugay. Kumbaga sila po yung driving force ng ekonomiya. Hindi lang ng Bangsamoro region, hindi lang po ng bansang Pilipinas, but the entire world. Kung wala po yung
Kung wala po yung labor force, yung ekonomiya po natin hindi siya gagalaw, may posibilidad po na mamamatay. Ang mga nakalinya po mga programa natin ngayon, mga serbisyo para po sa mga manggagawang Bangsamoro para sa Labor Day, ay meron tayong job fair, meron tayong free legal counseling, pampering services, para din po sa mga ating mga job seekers, sa mga private workers. Then may free registration of establishments, meron din po tayong free registration of workers organization, wage clinic, budol fight or feast with the workers. Kung papalarin po, baka kasama natin si Chief Minister. Okay. At meron din medical services, medical assistance. Yung sa job fair po, yan po yung programa natin or servisyo natin para po doon sa mga gawang Bangsamoro na gusto pang maghanap ng mas magandang trabaho or yung mga walang trabaho, ito na po yung pagkakataon na mag-apply. Meron pong mga private establishments, meron din po tayo mga recruitment agencies na dadalo during the job fair. So, kung meron po kayong oras, please free to visit. Dito po siya gaganapin sa Bangsamoro Government Center. Nasa likod po yan siya ng main building. Yung malaking building po ni Bar. Then meron po din po tayong free legal counseling. Kung meron po kayong mga katanungan regarding po sa mga pasahod, yung mga yung mga dapat na kailangan ninyong makuha, kung meron sa palagay ninyo po, meron violation yung kanyang employer, please free to come. Libre po, wala pong bayad yung gagawing serbisyo po ni Mole. Ang katuwang po natin dyan is the Bangsamoro Attorney General's Office and malamang yung Integrated Part of the Philippines. Doon naman po sa pampering services, sponsored po yan ni Gender and Development, ni GAD. Kung sino po yung gustong magpapugi, yan. Libre po yung magpagupit. Sino po yung maganda na, mas lalo pang magpaganda, yan, meron din po. Pedicure, makeup, free registration of establishment. Lahat, kung doon po sa mga business establishments natin, na hindi pa nakapagpa-register kay Ministry of Labor and Employment, please free to come. Wala pong bayad siya. We please take the opportunity na free kasi po during the course of inspection na ginagawa po ni Ministry of Labor and Employment, pag na-found out po na walang or hindi pa nakapag-register si establishment, may penalty po siyang 20,000. Doon naman po sa registration ng workers organization. Actually, may bayad po siyang 100 pesos. Very minimal, but for the celebration na rin, part of the services ni Mole para sa Labor Day, first 100 applicants po is free. Yun po yung natin. Okay? Then, wage clinic, nandyan po si Bangsamoro Tripartite and Conductivity Board to do the service. Then, ito ang isa pa is yung medical services na gagawin po, ibibigay po ni Ministry of Health. Usually, nagiging katuwang po natin, basta may mga event naman po, ready naman po sila to give their free services. Then, ito po yung isa, yung pinaka-main highlight is the budol fight or feast with workers. Yan po, concept na yan na isip po ni Minister Muslim Sema para po gusto niyang ipakita kung paano po niya binibigyang halaga yung mga workers natin. Hindi lang po yung nasa formal establishment. Pag sinabi po natin formal, yan po yung may work, employer and employer relationship. But also, gusto niya rin bigyang halaga yung mga nasa informal sectors. Tulad po ng mga pipe drivers, cycle drivers, street vendors, yan. Gusto niya pong makasama sa araw na yan para po makatuwang doon po sa budol fight na gagawin. As we do the research, parang wala pa pong nangyaring ganyan. Even during ARM days, ako po, being
one of the employee during the ARMM time, wala po nangyari ganyan. So, parang ito po yung kauna-unahang magaganap. Maliban po sa mga nabanggit na programa para sa Labor Day, during the Labor Day, meron po tayo yung mga ibang programa si Mole. Ito naman po, even after Labor Day, pwede natin makuha o ma-avail tulad ng special program for the employment of students, yan ito yung SPES, or yan yung dating tinatawag nila na summer job. Dapat yan po yung sa mga poor but disadvantaged students. Then meron din po tayong Bangsamoro Internship Development Program. Yan naman po, ang programa na yan ay para po sa mga bagong graduate, college graduates specifically. Kumbaga, magkakaroon sila ng chance na magkaroon ng trabaho. Minimum of 3 months. At least kung maghanap naman sila ng ibang mapapasukan, at least meron na silang work experience. Yun po talaga yung main objective ng programa na yan. Then, career guidance and employment coaching for graduating students. Ito naman po, usually ang tinutulungan dito yung mga senior high school students. Tutulungan sila para makapag-desisyon kung ano yung kurso na nararapat para sa kanila. Kasi nga after 4-5 years in college, kumbaga angkop ba yung kurso na kukunin nila ngayon after 5 years or 4 years, hindi man pa ba yung trabaho para dun sa kurso. So by that program, through this program, matutulungan po natin sila to decide. Kasi nga nagdumaan po tayo sa buhay ng high school. At the level of third year college, medyo hindi pa tayo nakakapag-decide kung ano yung kurso gusto natin kunin. Okay? Community Emergency Employment Program, meron din po tayo. Itong programa naman po ito is para doon po sa mga area, communities na nagkaroon po ng mga disaster, mga unpredictable. Kaya po halimbawa mayroong sunog, sana wala naman, o may pagbaha. So may mga affected workers po tayo dyan. So yung mga workers na yan na nagtatrabaho sa private establishments, ang usually no work no pay. So paano naman yung pang-araw-araw nila. So ito po yung isang programa ni Mole, 10 to 15 days ang magiging batayan po ng pagbasa yung minimum wage. Meron din po tayong Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Diyan po sa programa na yan, meron pong dalawa. Ang isa po is yung Bangsamoro Rural Employment through Entrepreneurial Development. Yan naman po yung binibigyan natin assistance para doon ba sa mga marginalized, organized workers, mga association po natin. Binibigyan po sila ng maliit na kapital para po paunti-unti pwede lang gamitin yun sa negosyo. Actually may mga success stories na rin po tayo dyan. Lalo na during the Ramadan, very timely, mini grocery. Siguro, maniwala ko sa hindi, nagkaka-income po sila ng mabot 5,000, 8,000 a day. Kasi mini grocery po. Kumbaga, nasa liblib sila na lugar, ang aim nila ay yung, instead na lalabas pa yung mga constituents na sa community, is hindi na, doon na naman sa kanila. Then, skills development for overseas Bangsamoro workers. Meron din po tayo yung ginagawa bago po aalis yung ating mga supposed to be OBWs. So, magkakaroon po sila ng skills training. Ang ano po dito is in partnerships with other agencies like TESDA. Meron din po tayo yung Labor Enforcement and Advisory Program o yung LEAP. Diyan na po pumapasok yung inspection. Yung General Labor Standards Inspection, Professional Safety and Health Inspection.
doon po sa General Labor Standards Inspection, dyan po talaga tinitingnan yung talagang pinakamandato ni MOLE. At tinitingnan po yung mga karapatan po ba ng manggagawa is binibigay o nakukuha po ba niya. Kaya po, tulad na sabi ko kanina, yung mga tamang pasahod, yung mga overtime pay niya, kung holiday, sa halip na nagpapahinga, pinapagtrabaho, kung binabayaran po ba siya ng tama. Kung si employer, binabayaran ba rin ng tama yung kanyang SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kasi mandatory po yan sa bawat employer na and as well as sa worker na dapat maging member siya. Kumbaga yun kasi para din po sa kanyang kapakanan kasi halimbawa nagkasakit si worker. So nandyan po yung PhilHealth. So malaki po yung tulong ng PhilHealth. Meron din po tayong Labor Case Management Program. Ayan naman po yung programa natin. Bumababa po si MOLE doon po sa mga private establishments para po tuturuan sila paano po pag-usapan kung meron mang disputes among them as much as possible at their own level. Maayos yung hindi pagkakaunawaan. Sa halip na pumunta sila kay MOLE, pag hindi naayos, minsan sana wag naman before pa mag-ripen into a full-blown case, kumaga pipilitin natin sa level nila tulong ni MOLE, maayos po kung meron dispute po meron. MOLE Emergency and Disaster Control Program, yan naman po yung sa mga private establishments natin. Ano yung gagawin sa sakaling meron sa po ng magaganap. Ang katuwang po natin dyan si Bangsamoro Ready. Okay. Actually po, na-comment po tayo ni Ready dyan kasi at least sabi nila may nakatutok doon sa mga private establishments. So, yan po si MOLE. Meron din po sinunod po natin yung mandato international at saka po yung order ng Chief Minister na dapat meron emergency preparedness program bawat ahensya. Meron din po tayong Pre-Employment Orientation Seminar and PREPEDOS. Doon sa Pre-Employment Orientation Seminar, tinuturuan po natin, lalo-lalo na yung mga first time pa lang papasok sa trabaho. Even yung pag-fill up ng forms, yun, importante po yun kasi meron pong naghanap ng trabaho, hindi naman natin sa minamalit, minsan sirap sila, paano nilalagay. So, tinutulungan po natin sila doon. Then, PREPEDOS, yan naman po yung mga lalabas, first time na lalabas ng bansa. PREPEDOS kasi, dito pa lang, bago sila pumunta ng Manila, meron na tayong intervention, kumbaga, ano yung sinasabi natin sa kanila, ano yung posibleng madadatan nila pagdating sa abroad. Kasi may malaking ang problema, accordingly sa mga kwento ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan, mga kilala ng OFW, is yung culture. Lalo-lalo na sa Middle East. Kumbaga masyadong marami nag-culture shock, kaya may mga cases tayo ng mga naabuso, ganun. One of the factor din is yung language barrier, mga ganun. Even yung paggamit ng mga Okay, so yan ho yung mensahe na nanggaling ho sa ating naging napakagaling na resource speaker para ho sa ating topiko na pagdiriwang ng mga manggagawa. Yun ho ang OIC Director of Bureau of Labor Relations and Standard ng Ministry of Labor and Employment o MOLE. Maraming salamat ho sa kay Sir sa pagbibigay sa atin ng mga impormasyong napakaganda po ng naibahagi ng mga impormasyon sa atin para ho sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong taon na ito, and that will be on May 1. Unang araw po yan ng Mayo. At yan ho ay pagkilala sa karapatan at pagbibigay daan po sa ng kapakanan ng ating mga manggagawa at syempre pagbibigay ng pugay sa ating mga manggagawa. Pag-acknowledge po ng kanilang mga karapatan, ano ba ang dapat nilang makuha at ano ba ang dapat na trato para ho sa ating mga manggagawa. At nabanggit nga po ng ating resource speaker yung mga activities
activities, mga programs po, projects na gagawin ng MOLE para ho sa pagdiriwang ng mga manggagawa ngayong taon na ito. At nabanggit po doon yung jobs fair, legal services, free counseling, registration ng workers, organizations. Nako, ito ang inaabangan ko. Boodle fight. Ayan. And medical services. Sabihin mo yung parlor. Actually, isa yun, yung pampering. Di ba? Yung pampering services under the GAD, according to our resource speaker, baka ho merong libreng pedicure, libreng manicure, para iwas 100 I think ang na nabanggit po. niya pagupit. Oo nga pala. Dagdag pogi points pala, no? Pagupit, libreng gupit, lahat po yun ay free. At syempre, naniniwala po dyan si Norse Pangbao LPT na nagsabi ng Assalamualaikum watching from Marawi City. Yo. At naniniwala rin po dyan ang ating gorgeous na records officer ng MHSD BARM na walang iba kung hindi si Charani Pandi. Yes, that's right. Si Moms Kidir, salam watching from Anytime sabihin kong Charani, parang Koreano. Parang feel ko Koreano yung appeal. MHSD RO. Naku, napakagaling po ng mga gagawing activities ng MOLE para sa Labor Day ngayong taon na ito. At yan po ay gaganapin as shared by our speaker sa likod ng OCM. Diba? Kabalay na Hamsi at kabalay na Ria. Inshallah. Inshallah. Nako. One of these days, tayo ay maghahanda para makibahagi, inshallah, dyan. Para sa mga libreng serbisyo nga makukuha ho natin na courtesy of the Ministry of Labor and Employment. At dahil dyan, bakit? Ay, oo nga pala. Tayo pala ay, nako, nasa daan. Baka may ibang mole na provincial offices diba? na madatnan mo. Or baka sa ibang sa province. Katumbas ng mole. Department of Labor, Dole. Okay, sige. Doon tayo sa banda roon. Kumuha ng libreng serbisyo. At dahil po dyan tayo magdadako na sa huling bahagi ng ating programa. At yan ay ang ating KKK na yan ho ay mabahagi sa atin ang ating kabalay na si Ria. Ano nga ba ang ating magic 3 questions ngayong araw na ito? Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating segmentong KKK ngayong araw na ito, base po sa tinalakay kanina ni Sir Noor, ang ating unang tanong ay magbigay ng isang aktibidad na gaganapin ng mole sa araw ng mga manggagawa, sa pagdiriwang sa mga manggagawa. 25 po yung nabanggit namin kanina. Okay, sige. Isa lang po. Okay. Second question, sa anong bansa nagsimula ang pag-celebrate ng Labor Day? Ako, hindi ko yata natunghayan yun Sa umpisa ng talakayan, binanggit niya kung saan ang origin ng Labor Day at may nabanggit siyang bansa kung saan. Hindi ako makasagot dyan. Sige. And third question, kailan ang Labor Day? Nako naman. Aha. Okay, again, once more, kabalay na Ri. Yes, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At muli, ang ating unang tanong ay isang aktibidad na nabanggit na gaganapin sa Labor Day. Second question is, saang bansa nagmula ang pag-observe ng Labor Day? And third question is, kailan? Anong date ino-observe ang Labor Day? That's right. Uli, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ayan, maraming salamat. Kabalay na Ria sa ating KKK at sa ating Magic 3 questions. At siya po ay unti-unti na nakakatanggap ng mga mensahe, mga text messages ng sagot mula sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang MHS Delivers. At nakikita ko rito, watching si Haira Ali ng Ilud ng Environment, Lands and Urban Development Division at si Engineer Rafzan Mokamad ng Monitoring and Evaluation Division o MED. Ayan. At tayo ho ay nakumpleto na
ang mga bahagi ho ng ating programang MHS Delivers at kailangan na ho natin mapaalam dahil 12:15 na ho ng tanghali ang ating oras. Ayan, maraming salamat. Sa ngalan ho ng ating ministro, ang ating minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating Deputy Minister, Aldin Asiri, Umrah Mubarak. Mabrur? Mubarak, may sinabi si minister eh. Mabrur? Umrah. Congrats sa inyong Mukabul? Ay, naku. Deputy Minister Aldin Asiri. Nakalimutan ko na At naman. Iod Chief na ngayong designated TRS Director. That's right. General And Makapantar. kompletuhin natin at sa ngalan ng ating Director General Ismail Ibrahim at sa ngalan ni na siya po ay may babatiin. Ako po ang inyong lingkod Bang Samoro Jo, Area Bintemran Muhammad. Congratulations po sa Action Alerto sa inyong anniversary na inoobserbahan ngayong araw na ito. Yes. At Ako po nilingkod Bang Samoro Saripala at sa ating mga kasama sa ICS Technical Site, Sir Dato Lazing Daud, Sir Almas Torres Ugawa, sa ating intern si Dars, Chester F. Ligot, and sa ating mga kasama sa DSMS Technical Site, Sir Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Allen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. ayan, maraming salamat sa inyo, kabalay na Ria at kabalay na Hamsari, at sa ngalan ng ating speaker ngayon, ang OIC Director of Bureau of Labor Relations and Standard ng MOLE, si Director Abdul Rahman Noor. Ito ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi ho nga nagpapaalala sa atin na ating gawin ang ating bawat gawain ng mayroong kasiyahan at pagmamahal at gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin pong buong pusong bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.